Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw na talata. Tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 4, simula versikulo 21 hanggang versikulo 23. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto, gagawa ka ng kababalaghan sa harapan ng Parao. Ngunit pagmamatigasin ko siya upang hindi niya payagang umalis ang mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sabihin mo sa kanya. Ipinasasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. So sa passage na to, si Moses ay binibigyan ni Lord ng specific instruction. At sa passage na rin na to, ipinasabi na ng Diyos kung ano ang mangyayari at tungkol yun sa kamatayan ng mga panganay ng mga Egyptians. Dahil matigas kasi yung ulo ng Parao. So, ang mapapansin natin dito sa passage na to ay yung intimacy between kay Moses at kay Lord. So, ganung level lang intimacy. Ganun ang dapat na meron tayo. At na si Moses at si Lord, kumbaga nag-uusap sila at si Lord ay nagbibigay ng mga specific instruction kay Moses. Sa panahon natin ngayon, yun ang kailangan nating i-develop, yung intimacy natin kay Lord. Kasi bilang lingkod niya, kailangan tayo ay nakikipag-fellowship palagi sa Kanya. Nang sa ganun, katulad ng kay Moses, maging tayong makapangyarihan or maging powerful tayo sa ating ministry. Kasi kapag walang intimacy, delikado, wala ring anointing, at mas lalong useless ang ministry. Sa panahon natin ngayon, maraming mga peke, kaya kailangan natin magkaroon ng intimacy with the Lord. Kung nagagawa niyang magbigay ng instruction noon kay Moses, kaya niya ring gumawa ng instruction at magbigay ng instruction ngayon. Siya ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman.